2025 na 'no, so ngayon lang tayo nag-upload ng video na 'to. Medyo na-busy kasi talaga kami dun sa wedding, pero I'll upload a separate video about it. Pero guys, gusto ko pa rin i-share yung experience namin for the first time joining the 2024 Negros Loop. Yung event last year is 3 days, so November 29 to December 1. 3 days siya kasi yung first day is registration. So itong video na to, as you can see, we just went to the venue which is beside the Capital Lagoon. Bumila kami doon para magpa-register and then kumuha ng kit namin. So, ito na yung official stops namin for day 1. So, as you can see, meron tayong 6 official stops na kailangang puntahan para magpa-stamp. Tapos, ito yung stamp card na binigay sa amin together with the kit. Yung day 1 nasa likod, hindi ko lang na-picturean. Official day 1, ready for takeoff. So, yan. Diyan kami nakapila. Dami Harris Squad and DSP All-Stars. Yeah. Hello na! Actually guys, karamihan sa mga footage ko dun sa Insta360 ko, nakurap. So, hindi ko na ma-recover. Kaya karamihan dito, naka-reels na lang. And then, yung sa kasama ko, yung video niya, yung ginagamit ko ngayon. Ngayon, nandito na kami sa coastal area ng Valladolid. And ayan, maraming photographers. So, nag-hello muna yung kasama ko sa fans niya. Feeling influencer talaga tayo dito sa Negros Loop, guys. Yung isa pa pala na gusto kong i-bring up is yung mga aberya sa daan. For example, may isang motor dito na naputol ata yung kadena niya. Kaya na-learn din namin na before mag-start, may preparations dapat and na-check natin yung mga kadena natin, yung oil natin, yung air pressure dun sa tires. Masigurado na smooth lang yung ride natin. Kasi sayang din yung time, imbes na mag-unwind na lang kayo, magpo-problema pa kayo dun sa fix. Oo, may dumiretso. Saka ito pa yung isa sa pinaka-iniiwasan talaga natin. Yung mga aksidente sa daan, yung motor na yun, nabangga ata sa tricycle. Kaya laging nire-remind sa event na yung Negros Slope hindi po siya racing. Wala po kaming prize pag nauna po kami dun sa finish line. For tourism lang po talaga siya and it's better na mas careful lang tayo sa ride and enjoy lang yung view and then yung mga spots from every city. And so far sa event na to this year, wala naman akong narinig na sobrang lalang aksidente like may death na involved or nabalian or baka di ko lang nalaman. Pero I feel like malaking part na ginawa nila yung day 2. Ni-require nila na yung checkpoint magsa-start pa ng around 8 a.m. I think. Para hindi diretsuhin ng mga riders yung ng isang isang araw lang yung 2 days worth of checkpoints. Kaya hindi nila kailangan magmadali kasi
Yun nga, required silang mag-stay in for the night and mag-rest talaga bago mag-start ng day 2. Also, I just wanna commend yung cities and each of the communities na nag-welcome sa amin sa lahat ng riders because they were very welcoming and hospitable. And may nakikita pa akong mga nagwawalis ng daan, may mga bata na nagwawalis nung buhangin or like alikabok para maiwasan yung mga like pag-slide, 'di ba? Kasi syempre pag nagmo-motor ka, iiwasan mo talaga yung mga ganun sa daan. So, yun, sila din yung reason kung bakit safe kami. So, ngayon, malapit na kami sa Dumaguete and as you can see guys, sobrang ganda nung seaside. Ayan, sobrang blue niya, tsaka sobrang blue din yung langit. Ganyan-ganyan din nung nag-ride kami, especially nung day 1 kasi spoiler alert, nung day 2 umulan. So, medyo challenging. So, yung plano namin, mag-check-in muna kami sa pagsistayan namin dun sa taas ng Pichina's Kitchen sa Dumaguete. May Airbnb dun. So, nag-book na kami dun. And later on, nalaman namin na ang dami palang hotel na partner yung event mismo. So, may mga discount. Pero okay lang naman. Maganda din naman dun. And then, after that, diretso na kami sa final stop namin dun sa Baslay Cafe dun sa Davao. After namin mag-check-in, dumiretso na kami dito sa Baslay Cafe and yung parking spot is off-road siya. So, medyo bababa ka pa talaga para mag-park doon. And mahirap kasi naka-sports bike ako. Saka masarap naman yung kape nila. So, if gusto nyong mag-ride ng malayo, pwede kayong dumaan dito. Day 1 done and now it's day 2. So, since sa Dumaguete kami nang galing, yung next stop namin will be Kugon Resort. Yun yung first na checkpoint namin. Okay, so yun, dumating na kami sa Kugon Resort and yan, yung nasarap namin si Naj Abdul yan, yung nasa puting Gold Wing. First time ko dito guys, tsaka first time ko ding madaanan yung coastal na part na yun kanina. Sobrang ganda and nagulat din kami na biglang lumitaw si Naj sa likod namin kaya sumabay na lang kami din papunta dito sa Kugon Resort. Ito yung first checkpoint ata for day 2. Actually, after naming dumating, nag-park kami tsaka nag-decide na mag-order muna ng shake. Pero sadly, biglang umulan, kaya napahaba yung stay namin dito sa first na checkpoint. So, yung next namin is Lalimar Resort. Sadly, wala akong footage na video. So, ito lang yung picture na kuha ko. So, yung next pala nun is San Carlos City. Pero duman muna tayo sa Gihulngan. So, ito siya, another seaside trip through the city. Saka bago pala tayo dumiretso dun sa San Carlos, may na-experience lang kaming muntik ng mabangga dahil din dun sa isang motorista. So, pag tinignan nyo, yung nasa unahan ko, yan yun si Anton. May biglang nakapulang liliko dyan sa left. Yan.
Yun, patingin-tingin pa yung walang side mirror, walang helmet, tapos nakatsinelas sa church lang. Siyempre, wala din signal light. Buti na lang nakapag-serve si Anton, kaya hindi siya nabangga. So, yun, tuloy-tuloy pa din hanggang sa nakadating na kami dun sa San Carlos. At nakapagpa-sticker na din. Ito. Nice. Patay mo kaya mo ano motor. Patay motor mo eh. Okay lang. Hindi ako boy. Hello? Disconnect? Ano naman? Hello? Hello? Pati ako? Wala? Ha? Wala ko ba? Hello? Tara na? Hello? Ay? Mukhang ko lang talaga gago. Kaya ano yung nakulo? Naka-off ang Bluetooth sa phone ko yan? Wala? Ay, wala. Nung pabalik na kami, papuntang last checkpoint, sobrang maulan. Kaya di din kami nakapag-record masyado kasi grabe yung ulan, nagkapote na lang kami at dumiretso na lang talaga kami. So, dumating kami around 6 p.m. ata. 5 or, I think 6 p.m. Tapos dumiretso kami muna ng bahay. Tapos nagpalit, naglinis ng konti ng motor. Tsaka bumalik dito sa venue para kunin yung finisher kit namin. Yay! Okay, mamimigay po kami ng bagong sticker ng Philippine Motorcycle Tourism. Sino may gusto? Sino may gusto? Lapit muna, lapit. So yun guys, kumain na lang kami at nagpahinga na din. And that's our first experience in the 2024 Negros Loop. So hopefully next time, madami na tayo. Thank you so much for watching this video. If you stuck around until the end, comment star emoji and see you in the next one. Bye!